Breaking news! Philippine Coast Guard, US at France nagsanay puwersa sa kauna-unahang multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea. Nako China, gulat na gulat dito. Samantala, 100 na mga mangingisda ang nagsanay puwersa na sumugod sa West Philippine Sea. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, ang paglalahok umano ng Philippine Coast Guard sa drills ng Pilipinas at Estados Unidos at France sa West Philippine Sea ay naglalayon umano bawasan ang anumang tingin na provokasyon. Ang PSG ay nagiging perimeter guard sa mga drills kasama ang Estados Unidos at ang France. Layunin umano mapanatili sa isang mapayapang kapaligiran ang mga joint combat drills kasama ang mga aktibidad tulad ng joint cell ng US at Philippine at France Navy sa mga di malayong tubig, paglubog ng isang piking kalaban na barko at pag-reclaim ng isang inookupahan na isla sa ilagang kanlurang bahagi ng Pilipinas. At ayon pa dito, ang layunin ng mga drills na ito sa pagitan umano ng Pilipinas at Estados Unidos at France sa West Philippine Sea ay mapalakas ang cooperation and interoperability sa pagitan ng kanilang mga pwersa. Ito ay naglalayon umano mapalakas ang kakayahan ng bawat bansa sa pagtugon sa mga posibleng krisis at pagpapalakas ng kanilang ugnayan sa larangan ng seguridad at depensa. Ang mga drills na ito ay naglalayon mapabuti ang koordinasyon at pagkakaisa sa pagitan ng mga bansa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa riyon ng West Philippine Sea. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang mga drills na ito ay naglalayon para mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas, France at US, lalo na ngayon dahil sa pagiging agresibo ng mga aksyon ng China dyan sa West Philippine Sea. Napakalaking tulong umano ang sinasagawang drills ng Pilipinas, France, Estados Unidos dahil sa ngayon nabawasan umano ang mga panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, lalo na sa mga mangingisdang Pilipino. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ngayong Abril, wala daw umanong nangyaring harassment ang mga barko ng China nang dumating na umano ang mga kalyado ng Pilipinas dahil sa pinakamalaking balikatan exercise na ginanap dito sa atin mga teritoryo dito sa may West Philippine Sea. At ayon pa dito, sinabi umano ng PSG spokesperson Rear Admiral Arman Balilo nang simulan ang hukbong dagat ng tatlong bansa ang kauna-unahang multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea. Mas hindi proactive kapag ang Coast Guard ang nagsagawa umano ng security mission. At ayon pa dito, hindi ito lumilitaw na nakakapukaw kapag ang Coast Guard ang nagbibigay ng mga hakbang sa seguridad. Sa isang piraso ng opinyon na may pitsang Abril 20, sinabi umano ng tabloid ng Global Times na sinusuportahan umano ng Estado ng China na ang trilateral drills bukod sa iba pang aktibidad sa balikatan ay maaaring magdulot umano ng malaking banta sa katatagan sa riyon. Sa unang pagkakataon, binigyan ng papel ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa trilateral drills na bahagi ng balikatan exercise. Sinabi umano ni Balilo na mayroon 3 PSG vessel na kasalukuyan nasa Palawan na naka-standby para magbigay ng maritime security. Ayon pa dito, I will continue to follow philosophy of de-escalation para walang masyadong tensyon. Kaya ang Coast Guard ginagamit to secure ang area. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, matapos malaman umano ng Philippine Coast Guard at ang US Navy ay magkakaroon umano ng military drill sa West Philippine Sea, naglabas ng payagan China na nagpapahayag ito ng kanilang pag-aalala at babala. Binigyan din ng China ang kanilang pangamba sa kalakihan at kalikasan ng mga pagsasanay kabilang ang paglubog ng isang target na barko at pag-reclaim ng isang isla at paglayag sa mga di malayong tubig. Gayunpaman, sinabi umano ng opisyal mula sa US National Security na walang umanong dahilan ng China para mag-overreact sa mga maritime exercise na kinasasangkutan umano ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos. Umaasa na ang Pilipinas na ang China ay magpapakabait sa panahon ng mga joint drills sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, binantaan umano ng bansang China ang Pilipinas na wag daw umano makipag-military drills sa Amerika. Subalit hindi ito pinakinggan ng Pilipinas dahil wala daw umanong karapatan ng China na diktahan
kung ano man ang gagawin umano ng Pilipinas sa mga teritoryo nito na pag-aari sa West Philippine Sea dahil ito ay pag-aari ng Pilipinas at hindi ito pag-aari ng China. Kung may karapatan man, Pilipinas lang ang may karapatan at magdikta nito, hindi ang bansang China. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo rito? At sa iba pang mga balita. At ayon umano sa balita, may kabuuan 100 umano na sibilyang bangka pangisda ang sasama sa Scarborough Shoal sa convoy sa Mayo 15, 2024 sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa paglalayag mula sa baybayin ng Zambales, 2 inang bangka ang mangunguna sa sibilyang misyon na ito na naglalayon umano mag-imbita ng mga dayuhan tagamasid at magdala ng mga mahalagang supply para sa mga mangingisdang nag-ooperate sa loob ng kanlurang bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. Ito rin umano ay pagpapakita na nagkakaisa umano ang bawat Pilipino para ipagtanggol ang ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na pilit umano inaangkin ng bansang China. Ang Scarborough Shoal na pilit umano na inaangkin ng China na kanila daw yan teritoryo. Subalit, sinabi na ng ating mahal na Pangulo na walang makukuha kahit 1 pulgada ang China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ito mga kababayan, samahan natin ng laban ng gobyerno sa ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dahil ito ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Napakalaking tulong ito kung sakali wala ng kahati o mano sa ating mga yaman dagat dyan sa West Philippine Sea. Makakatulong po ito makadagdag sa ekonomiya ng bansa. At ayon pa nga umano sa mga eksperto, kapag wala ng kahati ang bansang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, sa mga yaman dagat nito, ay maaari itong makatulong sa ekonomiya ng bansa. Iyon pa nga sa nakalat nating impormasyon, mas dumadami na ngayon ang mga mangingisdang Pilipino na pumupunta umano sa West Philippine Sea dahil sa pagsuporta umano ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon pa dito, namamahagi pa umano ng subsidy oil ang BIPAR at ang Philippine Coast Guard sa lahat ng ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. Kaya unti-unti na umano dumadami ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Pag ganito po mga kababayan, napakaganda itong balita. Kapag tuloy-tuloy ang pagdami ng mga mangingisdang Pilipino, ibig sabihin, mas dadami na ang huli ng mga mangingisdang Pilipino dyan sa West Philippine Sea dahil sa suporta ng gobyerno at ating BIPAR at ang ating Philippine Coast Guard. Hinihikayat din umano ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga Pilipino na makiisa sa laban sa West Philippine Sea dahil ito, atin ito teritoryo, hindi ito teritoryo ng China. Kaya dapat lang na ipaglaban at ipagtanggol natin ang ating kalupaan. Walang karapatan ng China na angkinin ang bahagi na ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ninanais pa nga umano ng bansang China na hatakin umano ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na isa sa mga outpost umano ng Philippine Navy noong 1999. Kapag ito daw umano ay hinatak, ay wala na tayong teritoryo na pag-aari dyan sa Ayungin Shoal dahil yan umano ay isang tanda umano yan ng Pilipinas na yan ay isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito?